Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kasamahan ko sa Riders of Mindanao. Magandang araw, magandang tanghali, hapon o gabi o anumang oras na napanood nyo tong video na to. This is your General Secretary po pala from the Riders of Mindanao as well as Mindanao Motorcycle Riders Alliance and also affiliated with Philippine Advocates for Road Safety. So buong Pilipinas po ito. Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kasamahan ko sa Riders of Mindanao. Magandang araw, magandang tanghali, hapon o gabi o anumang oras na napanood nyo tong video na to. This is your General Secretary po pala from the Riders of Mindanao as well as Mindanao Motorcycle Riders Alliance and also affiliated with Philippine Advocates for Road Safety. So buong Pilipinas po ito. Paunang paalala lang po pala and disclaimer na lang din. Nobody asked me to do this video. Nobody from my friends or from my leaders, from my advisors, sa mga elders po namin. Sorry po if I immediately posted this video. This is just my personal sentiment. And I am not doing this na this is just my personal sentiment lang din talaga. And as a leader, as a General Secretary for the entire Riders of Mindanao, gusto ko pong sabihin at gusto ko pong klaruhin. Marami po akong gustong itanong at marami po talaga akong gustong maintindihan. Kasi nga alam naman natin lahat na marami na sobrang nangyayari sa bansang to na hindi natin maintindihan kung sino pa ba ang dapat paniwalaan, sino pa ba ang dapat na pagkakatiwalaan. At saka nalalapit na rin yung eleksyon kaya nagdo-double time na rin yung mga politiko. 'Di ba? Aminin natin lahat, ganun naman talaga yung kalakaran. Even from my family, even from my roots, ganun po yung nangyayari noon pa man. But I am not here to tell the story about myself. I am here to tell the story about what happened. Kasi in behalf of the leaders, kasama na po ako doon. Ginamit rin po ako. At naiinis po ako ngayon sa mga natatanggap ko at mga nalalaman ko. Ayoko na sana itong gawin kasi unang-una, yung apolitical ka, tapos non-partisan, wala kang pakialam sa mga mangyayari, pero yung madadawit ka, mismong ikaw madadawit ka sa issue na hindi mo man lang ginawa, hindi mo alam na mangyayari pala to, hindi mo in-expect, yung parang expect and expected nga talaga sa mga pangyayaring ganito. Yung wala kang pakialam kung ano yung issue ng mga nasa politiko ngayon, pero hindi na pwedeng hindi makialam Kasi lahat tayo dito sa buong Pilipinas apektado na tayo. So this video is actually this goes straight for you, One Rider Party List, lahat kayo, at sa RSAP, and to you also, Honorable Congressman Colonel or Retired Colonel Bonifacio Busita. And sa mga kasamahan nyo din po ng mga Mindanao RSAP coordinators nyo. Again, I am not doing this video. Walang ibang nagsabi sa akin ito, kundi personal sentiments ko po ito. Kasi ayaw na ayaw ko po yung ginagamit yung mga riders Ayaw na ayaw po naming lahat, sino ba naman ang gustong gamitin para sa pansariling interes nyo sa mga ginagawa nyo? Sumasakit ulo ko sa mga ginagawa nyo. Di lang naman siguro ako, marami tayo. Halos lahat ng mga Pinoy na nasa Pilipinas ngayon. Kaka 2025 lang So actually, there's may mahabang video may mahabang conversation kasi dito sa namin, sa GC nung December 31st. Teka lang, tingnan ko muna. So yeah, greetings po kasi yun dun sa loob ng namin, GC dito sa Mindanao, yung mga overall leaders, kasama na rin yung mga RSAP coordinators, yung mga leaders namin from different clubs and different regions, yung mga regional coordinators namin. So, syempre, we are sending greetings, we are sending wishes, well wishes sa bawat isa. And then, there comes this biglang may sumingit na chat. Ayoko mag-name drop kasi ayokong
ayokong may madamay or ayokong, alam nyo na. So, I'll try my best to, I'll try my best na sabihin tong mga impormasyon na to na wala akong masasabing mga pangalan. Pero yung question ko talaga is para sa inyo. Congressman Rog Gutierrez, Congressman Colonel Busita, at sa inyo, lahat kayo sa One Rider Party List at RSAP. So ayun, uumpisan ko and I'll try my best na iiksian ko yung kwento pero parang medyo mahaba-haba. So pagpasensyahan niyo po ako. Nung New Year's Eve, may isang message na sumingit dito. Hindi kasi siya buo, hindi siya, wala siyang specific na, anong klaseng request ba to? Kasi ang pagkakasabi niya lang, alam mo kung sino ka. Ayoko talagang i-name drop. Kasi isa tayo sa mga leader eh. Na ayokong may mabash, ayokong may madawit na name, ayokong may madrag na pangalan dito. So, eto na nga, nangyari na. So, medyo parang, nakikita niyo yung aura ko na medyo inis ako ngayon. Pero mamaya, sasabihin ko kung bakit ganito yung approach ko sa message na to or sa video na to. So, ang pagkakasabi sa chat is, Bisaya, tatagalugin ko. Request si Colonel Busita, inig-abot niya sa Davao. So, ang sabi dito, nag-request daw si Colonel Busita pagdating niya dito sa Davao. So since the message is not complete, so, tinry kong i-confirm. Hindi ko sa GC sinabi, hindi ko sa GC chinat, hindi ko rin sa GC inas. I personally messaged this person para maliwanagan ako kung anong request ba ang sinasabi niya about kay Colonel Busita. So, we exchange message. Maayos naman yung pag-uusap namin. Nagpakilala ako. And sinabi niya kung sino yung kung ano yung klaseng request na yun. So, dun sa conversation namin, dun ko na confirm na kamag-anak niya. So, kamag-anak niya, staff ng One Rider Party List. And, I know, sorry, staff daw, hindi ko alam kasi hindi niya sinagot yung tanong ko eh. Kasi, kinonfirm ko if this person is staff ng One Rider or ng RSAP, or kaninong staff ba to. Kasi, they are confirming that last December 28, tumawag daw itong hindi ko alam kung si Colonel Busita mismo yung tumawag sa kanya, sa'yo, yung ka-chat ko, kung si Colonel Busita ba tumawag sa'yo or yung staff ba na kamag-anak mo. Na December 28, tinawagan ka na gusto daw pumunta dito ni Colonel Busita requesting for convoy. So, hindi pa dito nag-start yung parang nagko-confirm pa kasi muna ako eh. Kasi ayokong parang mainis, ayokong parang mag-isip ng kung ano-ano kasi it's been 3 years na kinimkim ko to and it's been a long time na gusto kong sabihin to sa lahat sa inyo nang malaman nyo ang katotohanan. So, ayan, sa GC, dun sa loob ng GC, pagkatapos namin mag-usap nung person na to, na contact daw ni Colonel Busita, nagtanong na yung mga BODs, yung mga board of directors namin, yung mga leaders namin dun sa loob. So, they're asking regarding unsa na support, anong support yun? And then, some of the leaders are now starting to ask. So, sumagot